Land Transportation Office ang driver ng mamahaling sasakyang iligal na dumaan sa EDSA busway. Ang kumpanyang may-ari ng luxury SUV ay konektado kay Senator Win Gatchalian. May paliwanag naman ng driver kung bakit siya dumaan sa busway kahit bawal. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Humarap na sa Land Transportation Office ang driver at mga kinatawan ng kumpanyang may-ari ng luxury SUV na dumaan sa EDSA busway noong linggo. Sakit lang po, sakit lang. Nag-viral at inulan ng batikos ang pagdaan sa EDSA busway ng puting Cadillac Escalade na may plakang number 7 o pang senador. Aminado ang driver na si Angelito Edpan na mali ang kanyang ginawa. Ako po'y nagkasala. Ako po'y humingi ng pasensya. Hindi ko po ninais na makasakit sa enforcer na pumara sa akin. Napag-alamang nakarehistro ang luxury SUV sa kumpanyang Oriental Pacific Corporation. Nahagip sa viral video ang mukha ng dalawang sakay ng luxury SUV. Ayon sa driver, sakay niya ang isa pang kapwa driver at dalawang investor ng kumpanya na hindi raw niya kilala. Nagmamadali raw sila, kaya siya dumaan sa busway. Sumasakit kasi yung tiyan ko, sir. Medyo nag-feeling well ako noon, sir. Wala po, sir, ang nag-utos sa akin, sir. Kala ko nung linggo, sir, walang kaya sinubukan pumasok. Sa aming research, ang Orient Pacific Corporation ay kumpanyang subsidiary ng Welex Group na pag-aari ng pamilya ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa dokumento ng Securities and Exchange Commission, nasa 2024 Board of Directors ng Orient Pacific ang ina at kapatid ng senador na sina Dihwa T. Gatchalian at Kenneth T. Gatchalian. Habang sa 2007 Board of Directors naman, ang ama ng senador na si William T. Gatchalian ang nakalistang presidente ng kumpanya. Yung plate number 7 po, right now we are conducting an investigation po. Paano po nangyari yun? Unang sinabi ng LTO na peke ang ginamit na plaka. Pero sa press con ngayong araw, ito ang sagot ng LTO. Can we say it's a fake protocol plate? Meron kasi mga temporary plates, may mga ganun. Pero what we can honestly say is that that's not an LTO plate. They are not trying to fake it. Pinagmulta ng 9,000 piso ang driver at ang kumpanya para sa patong-patong na paglabag. Nagigpit na raw ang LTO ng pagbibigay ng protocol plates para hindi ito maabuso. Kung magkakaroon man ng pagbabago sa polisiya, kaugnay sa paggamit nito, nakadepende na raw ito sa Department of Transportation o sa Malacanang. Bibigyan din daw ng LTO ng show cause order ang kumpanya para formal na magpaliwanag at matukoy ang kaukulang parusang ipapataw sa diwas ng paggamit ng protocol plate. Nagbabalitang mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.